Isang maulang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ako po si Val Villasica mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa at ngayong umaga po atin namang gaganapin ang ating 180th Climate Forum. So nakikita ko po no, sa tingin ko po marami sa atin ang kasalukuyan ay mga nasa biyahe o kakadating lamang sa opisina. Pero maraming salamat po sa pag-join po ninyo sa ating event for today at sana po tayo ay makinig hanggang sa pagtatapos nitong ating programa. With that, may I ask everyone to join us for the opening ceremony. Heavenly Father, we come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do. Give us the strength, focus and determination to stay engaged and motivated through this forum. Bless our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones. In the name of Jesus Christ. Amen.
Maraming salamat po and everyone can settle down now. Again, maganda sa ating climate forum via Facebook and ating YouTube. Share it to your friends and co sa Zoom at mas mapalaganap pa yung na ibahagi natin sa inyo ngayong umaga. And to officially start our program today, to give us the welcome remarks, may I call on the Weather Services Chief of the Climatology and Agrimeteorology Division, Miss Telma A. Cinco. Maraming salamat, Van. So in behalf of our administrator, Dr. Nathaniel Servando, who is attending an equally important meeting, it is my pleasure and great joy that I welcome all of you today in the 186th Climate Forum. Through this forum, we again reaffirm our commitment to ensuring that climate information is accessible, actionable, and integrated into decision-making. Buwan, alam natin na it is National Disaster Resilience Month of NDRMC. So Pag-asa is co-celebrating with them. This month will be observed throughout July, so mag-end ng July, but with the theme, Kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan, which translate to taking action for preparedness, safety, and resilience. So this theme emphasizes the importance of collaborative, full of nation approach to disaster preparedness and resilience, very timely and relevant on what we are doing in this forum today. We are very grateful to be joined by representatives from provincial and local government units, municipal agriculture offices, disaster coordination councils, the media, the private sector, civil organization, and other users of weather and climate information. Today's discussion will cover several topics, especially yung ating naranasan the previous week na na-enhance yung ating habagat dahil sa tatlong bagyo, si Krising, Dante, and Emong, that caused devastating floods and landslide in most parts of Luzon. So nasa Davao kami noon last week. So nakita natin magkaiba yung klima ng sa Mindanao umaaraw pero bumabaha dito sa Luzon. So also we'll bring you the latest weather and dam updates of our colleagues at the Weather and Hydromet Division, a climate review, sub-seasonal forecast, and the climate outlook. As we begin today's forum, let us remember sa ating lahat. Thank you for that warm welcome, Ma'am Telma, and of course for narinig natin si Ma'am Telma, tama po, nung nasa Davao po kami, grabe, napaka-araw, samantalang dito sa Luzon, ng mga pag-ulan at pagbaha. So I hope participates in this discussion for today. With that, I would want to have a tama po natin sila, Ma'am Telma, and all our other participants. Can everyone please open their photo
with live today. So I hope everyone can briefly open their camera, and let me just take a screenshot po of all our participants. So we have 4 panels right now. Yan. So please keep smiling lang po as we capture the first one. 1, 2, 3, smile. Okay, and then for the next panel po, please continue smiling lang po. 1, 2, 3, smile po ulit. And then third panel, so ayan, capture lang po ulit natin. 1, 2, 3, smile. And for the last panel, ayan. 1, 2, 3, smile. Yan. Maraming salamat po sa lahat. And again, everyone, welcome to the 186th Climate Forum. Proceed to our next presentation to give us the updates on our weather. May I call on Miss Veronica C. Torres, Weather Specialist 1 from the Weather Division. Ma'am Veronica. Hi po, thank you po Ma'am Val for the introduction. And good morning po sa lahat ng ating participants. Let me share my screen lang po. Okay po, so kita naman na po ang ating screen, no? So let's start po yung ating weather update for today, July 29, 2025. So for today nga, patuloy pa rin yung epekto ng habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Kaya yung mga occasional rains, inaasahan natin sa may Ilocos Region, sa may Batanes, Babuyan Island, sa may Abra, Benguet, Zambales, and Bataan. So pag occasional rains, usually nakakaranas pa rin tayo ng almost full day na maulan, and then may mga bugso ng moderate to heavy na mga ulan. And then ulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, mararanasan pa rin sa Metro Manila, sa may Calabarzon, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa nalalabing bahagi rin ng Cagayan Valley and the rest of Central Luzon. Kaya yung mga kababayan nga natin na inuulan ng mga nakaraang araw pa, pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya mga pagguho ng lupa. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So, meron din tayong nakataas na gale warning sa Batanes, Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. Kaya mapanganib pumalaot sa mga lugar na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. So, sa ating 5-day na weather scenario, dito na lang muna tayo sa mapa para mas madali nga nating ma-visualize. Inaasahan natin by Wednesday, patuloy pa rin naman yung epekto ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, and then yung moderate to heavy rains sa may lugar ng Batanes pa rin, Babuyan Islands, Ilocos Sur, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, and then moderate to at times heavy rains sa may Metro Manila, sa may Calabarzon, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, sa may Car, Cagayan Valley, sa may Central Luzon, and then the rest of the country is partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. And for Thursday to Saturday, significant rainfall pa rin dahil sa southwest monsoon. Although mas onti na compared sa ngayon at noong mga nakarang araw, nakikita natin na wala naman na tayong mga areas under occasional rains pero possible maulan pa rin sa Ilocos Region, sa may Batanes, Babuyan Islands, sa may Zambales, sa may Metro Manila, Cavite, Batangas, and then for the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga thunderstorms. Also, let me add na meron din tayong nilabas na weather advisory kung saan ngayong araw nga posibleng 50 to 100 millimeters sa pagulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. And then for tomorrow, yung weather advisory natin na 50 to 100 millimeters ay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, and Benguet. So, in conclusion,
nakikita nga natin na dahil sa habagat or southwest monsoon, yung significant rainfall expected pa rin over the western section of Luzon within today and tomorrow. So, yun lang po yung update sa ating forecasting. Sa ating lagay ng panahon ngayon, balik na po sa iyo, Ma'am Val. Thank you. Salamat at madami ng questions yung mga kasamahan natin dito. Ano? So if you have your pending questions po, you can type it sa ating chat box and we will discuss it later sa ating open forum. Sa ngayon naman po, para naman ibigay sa atin ang naging status ng ating dams at itong magiging status pa sa mga susunod na araw, may I call on Mr. Juan Paulo P. Pamintuan, Weather Specialist 1 from the Hydrometeorology Division. Good morning po, Ma'am Val, at sa atin pong mga taga-subaybay ngayong umaga sa ating Climate Forum. So, mag-share lang po ako ng aking screen. Okay. So, ipe-present ko po ngayon yung status ng ating mga dam na binabantayan. Meron po tayong 9 monitor dams, lahat po iyan sa Luzon. So, sisimulan po natin. Wait lang po. Naghang. Saglit lang po, naghang yung aking screen. Kita na po ba yung sa screen? Yes, Yes, sir. sir. So, kita na po namin yung inyong Okay. presentation. Okay, thank you po. So, simulan po natin ang dam updates for Angat Dam. Currently po, ang water level ng Angat Dam ay nasa 203.11 meters. Tumaas po ito in the last 24 hours by 0.66 meters. And malapit po siya sa kanyang normal high water level o yung alam din natin na critical or speeding level by 6.89 meters. Kita po natin sa trend over the last 7 days, patuloy po yung pagtaas nung antas nung Angat Dam. So, continuous lang po ang kanyang trend, around 0.6 yung pagtaas per day. Nakikita po natin in the next few days kung magpapatuloy ang pag-ulan, lalapit siya sa ating normal high within 2 weeks. Next po natin yung Ipo Dam. Magkadugtong po ang Angat and Ipo. So, mas mataas yung Angat, nasa lower downstream naman po yung Ipo Dam. Currently, may nakabukas po na gate ang Ipo Dam. Isang gate po ito, ang bukas po niya ay 0.3 meters at ang kanyang release or yung outflow ay 46 cubic meters per second. Ang water level po ng Ipo Dam is currently at 100.31. Tumaas po ito ng bahagya over the last 24 hours kahit na meron pong nakabukas na isang gate. At dahil po medyo malapit pa siya sa kanyang normal high water level, nakikita natin na patuloy pang magbubukas yung gate ng Ipo Dam at posible pa pong magdagdag ng gates in the next few days kung magpapatuloy po yung pag-ulan over the watershed. And meron po tayong areas likely to be affected nung release ng Ipo Dam. Meron po tayong mga bayan sa Bulacan na posibleng maapektuhan. Yan, Taray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Laridel, Kalumpit, Paumbong, saka Hagonoy. Yan po ang mga dinadaanan na bayan ng ating Angat River kung saan tumatapon yung palabas na tubig ng Ipo Dam. So next po tayo, Lamesa Dam. Currently, ngayong umaga, 79.57 meters ang kanyang water level. Bumaba po ito in the last 24 hours by 0.23 meters. Medyo malayo na po siya sa kanyang normal high water level by 0.58 meters. So, kita po dito sa trend na nag-spike siya sa kahapon dahil sa mga pag-ulan nung gabi hanggang madaling araw, pero bumaba na po siya. For Buklaw Dam, currently po mayroong 8 gate na nakabukas.
5.5 meters ang total na opening ng Ambuklao Dam at nasa halos 800 cubic meters per second ang palabas nilang tubig. So malakas po ito ang kanilang release at nagbababala po tayo sa isang barangay sa Bocod, Benguet. Yun yung barangay Ambuklao. Posible pong maapektuhan ng pagtaas ng tubig at pagragasa ng tubig doon sa may Agno River na pinagtatapunan ng Ambuklao Dam. Dahil po may nakabukas na gate ang Ambuklao, bumaba po ang level ng tubig by 0.28 meters in the last 24 hours at currently nasa 751.35 meters ang water level nila. Ang layo po sa normal high water level ay nasa 0.65 meters. Malapit po iyan sa spilling. So nakikita natin na for this entire week, nakabukas pa rin po itong gates ng Ambuklao Dam. Para naman po sa Binga Dam na kakonekta ng Ambuklao, so yung palabas na tubig ng Ambuklao, sinasalo po yan ng Binga. Currently, nasa 573.91 meters. Bumaba po ito in the last 24 hours. Dahil po iyan, merong 6 na gate na nakabukas sa Binga Dam. 7 meters ang total na opening. At yung palabas po nila, ang outflow is almost 1,000 cubic meters per second. Mataas din po ito compared sa kakayanan ng ating ilog. Kaya naman po, patuloy nating binabalaan ang areas likely to be affected ng Binga Dam, yung barangays Dalupirip sa Tinongdan, sa bayan po ng Itogon sa Benguet. Posible po again ang pagtaas ng tubig, pagragasa, mabilis na pagdaloy ng tubig doon sa ating kailugan. Po natin sa cascading dam ay yung San Roque Dam. Currently meters for the last 24 hours. Nasa 7.5 meters halos yung kanyang tinaas, ano? So, patuloy siyang lumalapit dun sa ating normal high water conditions sa watershed natin sa Ambuklao, Binga at San Roque ay nakikita natin within today or tomorrow and considering yung palabas ng na tubig ng Ambuklao at Binga Dam ay posible po na magbukas na rin yung sa 180 meters. So continuous naman po ang ating coordination with the dam managers, specifically yung National Power Corporation. Next po, Pantabangan Dam, 198.86 meters. Tumaas po by 0.63 at malayo pa po siya sa ating normal high water level or yung critical by 17.14 meters. Hindi po natin nakita na within the few weeks dahil considering yung ating ulan na natatanggap doon sa ating dam. For Magat Dam, may isa pa rin pong gate na nakabukas. Actually po, nagbawas na sila ng gate dahil kahapon ito ay 2 meters yung kanilang opening. Ngayon ay 1 meter na lang at nakalahati na rin po halos yung kanilang discharge. At ngayon ay nasa 329 cubic meters per second. So dahil po may nakabukas na gate, yung Magat Dam, bumaba po ang kanyang level in the last 24 hours, 184.72 meters ang level as of 8 a.m. Malayo po ito by 5.28 meters sa ating normal high of 190. So inaasahan po natin kung patuloy na mahina lang po ang pag-ulan over the watershed of Magat Dam ay mag-stop na sila ng spilling operation. But nonetheless, ngayon po binabalaan natin ang isang bayan sa Isabela naman po yung mga Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, saka Gamu. Posible po ang pagtaas ng tubig at mabilis na pagdaloy ng tubig sa ating kailugan. Specifically, at ang huli po nating monitor dam ay yung Kaliraya Dam. As of 8 a.m., 287.50 meters ang water level. Bumaba po ito by 11
centimeters over the last 24 hours. Tignan naman po natin yung naging situation nitong mga major dams natin over the last 2 months. Ano? Unahin po natin yung Angat Dam. Sa side yung mapa ng Angat Reservoir. So, ito po yung kulay blue, medyo malabo po. Yun yung reservoir ng Angat Dam. Tas yung green naman po na naka-shade ay yung watershed ng Angat Dam. So, lahat po ng inulan over the watershed sa mga kabundukan natin sa may Lower Sierra Madre, bababa po iyan sa ating Angat Reservoir. Tapos kapag nagpakawala po kung sakali ang Angat Dam or yung Ipo Dam na currently nagpapakawala, ito po yung mga bayan na dadaanan niya sa Bulacan along the Angat River. So, dito po sa lower left, yun po ang ating reservoir water level as of July 1, nasa 194.41 meters at ngayong araw ay nasa 203.11 meters. So nagkaroon tayo ng pagtaas by 8.7 meters. At makikita po natin dito sa right side yung ating hyetograph. Papaliwanag ko po kung anong laman nitong hyetograph. Unahin po natin yung kulay blue na linya. Yung kulay blue na linya po ay yung water level ng ating reservoir. So, nasa 194 siya, 29 ay nasa 200 on the first part of July. Tapos tumaas na po given yung ating mga rising Dante and Emong na nagpalakas ng ating habagat at watershed of Angat Dam. Photograph natin yung ulan, yung nasa taas, yung kulay yellow na bar. At yung red ay yung ating normal high o yung critical level natin. Yung green naman po ay yung ating rule curve. Zoom out po natin. Ito po yung trend ng Angat Dam annually. So yung linya po ay nag-i-span ng buong taon from January 1 to December 31. Makikita po dito yung pagbaba from January to first half of July and then nag-spike up na po siya katulad ng mga nangyayari in previous years. Katulad nung 2024 yung kulay pink. So ganun din po ang naging trend, no? So pababa sa gitna ng July, magi-spike up dahil sa habagat at sa mga tropical cyclones. Next po natin, San Roque Dam. Ito po ulit, mapa ng San Roque Dam, watershed. Sa like nga po ng sinabi ko ay yung Ambuklaw at Binga Dam ay nakakonect sa San Roque Dam. At in case po magpakawala yung mga dam na ito, lalo yung San Roque Dam, ito po yung mga dadaluyan ng tubig, mga bayan sa Pangasinan. So, July 1, ang level po ng San Roque Dam is 232.32 meters. At over 29 days of July, nagkaroon po ng pagtaas by 39.06 meters. And most of the increase, yung pagtaas po niya is katulad nung sa Angat ay second half of July. Dahil din po dito sa mga bar, mostly nag-peak siya dun sa kay uh, Emong at sa habagat natin. Over the course of the year, ganun din po ang nagiging pattern, ano? Pababa siya from January to somewhere June, July, tapos magi-spike up na siya. So parang last year lang din po, which is yung kulay pink na linya dito sa baba. Yung 2025 po natin pala is yung makapal na blue na linya. At hindi na po nakakagulat itong pag-spike dahil napaka-ting rainfall na na-record natin over the San Roque Dam. Over 1,200 millimeters from July 1 to 28 ang naging pag-ulan over the watershed. For Pantabangan Dam, again, ito po yung mapa ng watershed at yung mga dadaluyan ng tubig.
Sa Pampanga River po iyan, sa may Nueva Ecija. And starting from July 1, 189.21 meters. July 29, 198.86. So nagkaroon ng pagtaas by 9.65 meters. Dito po sa ating graph, hindi po kasing pronounce, hindi tulad nung unang dalawang dam yung naging pagtaas natin. Pero zooming out, ganun din po. Following the annual trend, pababa ng hanggang July, and then nag-start ng paakyat. Lastly po sa ating mga major dam yung Magat Dam. Ito po ulit yung watershed at yung mga dinadaanan ng tubig. So, 5 meters na increase sa tubig ng water level ng Magat Dam. However, note po natin na nag-start sila ng spring, ongoing pa rin po. So, ang mga naging peak po na pag-ulan dito sa may end of June, sa may Habagat, and again dito sa may July, yung coming out, up and down yung trend nung ating Magat Dam dahil po yan sa mas madalas silang magpakawala ng tubig. That is why hindi siya lang napababa. And again, nakita po natin dito sa may July is nagkaroon ng pagtaas, nag-peak and tumaas ulit dahil kay Emong, Dante at Krising, Dante at Emong. And ito mga water levels for this August, end of August, given yung allocation at yung rainfall na forecast ay pataas po ang magiging trend. August 206.74 po ang ating expected. Mataas po ito sa ating rule curve at napakalapit sa ating normal high water level. So kung mas magbukas yung gate ng ating Angat Dam, 250 millimeters na lang po ang kailangan niya in one day para mapuno. So, today, hindi naman po natin nakikita yun, pero over the course of this month is posible po nating maabot yung ating normal high. For San Roque Dam, nakikita po natin na over po siya sa spilling level. Kagaya nga po ng sinabi po ang normal high. Nasa 100 millimeters na lang ito. Abangan Dam, pataas din po ang trend 203.81 at malayo pa po sa 7 meters. Ito po yung kailangan niyang tubig para mapuno, 1,100 millimeters over 24 hours. And finally, Magat Dam ay 190 meters na normal high. So, posible po, given yung forecast rainfall natin over August. Yun lang po ang update from HM. Maraming salamat po, Sir Juan Paulo, for yung mga implications yung mga kasama natin na sa na lugar ay mas maging mag-antabay pa sa mga further na inilalabas natin sa DOST Pag-asa. With that, I think we can proceed to the next presentation to give us the climate review for the July 2020 to July 28, 2025. May I call on Ms. Remedios L. Shervo, Senior Weather Specialist from the Climatology and Agrimeteorology Division. Thank you, Miss Val. Lang yung aking screen, Miss Val.
Okay, ko na lang. Okay. Again, good morning. Present ko lang po yung climate review for the month of June to July 1 to 27, 2025. Contents ng aking outline, recent ENSO condition, yung weather systems na nakaapekto sa ating bansa, climate assessment for the rainfall, temperature, and tropical yung summary. For the monthly climate outlook and advisory, nagpalabas po tayo ng monthly. Ito yung pinapalabas natin monthly, yung ating MCAW. This is the narrative form. Makikita natin dito yung ENSO. Ang laman po nito, ito yung uh, overview ng ating ENSO, yung assessment ng June for the month of June 2025 at for the temperature, rainfall, and outlook for July 2025. Naglalagay po yung kanyang counter niya. Para mas madali nating makita in graphical forms. Nandito din kung ano yung laman ng ating narrative, yun din yung laman ng mga weather systems, yun din rainfall condition natin for the past month, at yung outlook for the next month. For the ENSO alert system status, ngayon inactive ang ENSO. ENSO neutral condition is present in the tropical Pacific. This information was updated last 25 June 2025 at mamaya po makikita natin yung update niya. For the most climate models suggest that ENSO neutral conditions are likely to persist until December, January, February 2025 to 2026. And for the climate assessment, ano ba yung mga weather system na nakapekto sa ating bansa noong June to July 27, 2025? Nakaranas ng mga easterlies, intertropical convergence zone, yung mga southwest monsoon na nag-start noong May 30, yung localized thunderstorm na ay nagbigay sa atin ng madaming mga pag-ulan. Nagkaroon din po tayo ng 5 bagyo. Noong June, isa, si TDO Ring. Noong June 12, July 1 to 27, 2025, 4 naman yung naranasin nating bagyo. Imagine, 4. Typhoon Bising, International Nave Danas from July 4 to 7. Severe Tropical Storm Krising, WIPA, July 16 to 19. Tropical Storm Dante, with international name Francisco noong July 22 to 24 at si Typhoon Emong May, July 23 to 26. Ito naman po yung mga cumulative rainfall o yung mga ulan na binigay na kaakibat ng mga bagyo na to. First, si TD ang nagpaulan o hindi siya gaanong nakaapekto sa ating ang sumunod, Typhoon Bising with international name siya sa western part, ito po yung kanyang track. Makikita natin, ito yung legend niya pag yung tropical depression siya hanggang typhoon. Dito naman sa western part ng Luzon, now. Then, si Severe Tropical Storm Klistring, WIPA, July 16 to 19, ito yung kanyang track at marami siyang binigay na pag-ulan dito sa may party ng northern at western part ng Luzon, including dito sa may Mindoro. For the cumulative rainfall, tropical storm, July 22, samantalang si Typhoon Emong naman, lalo nilang pinalakas yung habagat. For the for June 2025, left side normal rainfall for the month of June. Sa gitna naman, ito yung observe at percent. Mas maraming mga pag-ulan yung binibigay niya. In terms of percent normal, actual rainfall over normal rainfall times 100%, kung ikukumpara mo yung naranasang ulan sa normal na ulan, yun po yung ating percent normal. Sa mapa ng percent normal, near to above normal rainfall condition were experienced in most part of the country. Halos lahat ang kulay niya, green at saka
blue. Mangilan-ngilan lamang yung nakaranas ng below normal rainfall sa extreme portion of northern Luzon at yung northern part of Panay Island, itong yellow na to. Kung bibilangin natin, kung susumahin natin, wala siyang way below normal, dalawa yung province na nakaranas ng 2 below normal, 40 provinces experience near normal at 43 naman yung above normal rainfall. Kung gusto nyo makita in tabular form, ito po yung mga provinces na in percent of normal. Naka-detail do siya. 27, again, ito yung normal rainfall niya. Ito yung usual na nararanasan niya for the month of July. Ito naman yung observed July 1 blue siya. Napakaraming ulan yung ibinigay niya. At yung July 1 to 27, normal. Above rain, near to above naman sa western at central Mindanao. The rest of the country, nakareceive siya ng way to way below normal rainfall condition. 6 provinces nakareceive siya ng way below, 11 yung below normal, 21 provinces receive near normal rainfall at 47 naman yung mga blue colors dito ng mga provinces na nakatanggap ng 47 provinces nakatanggap ng above normal rainfall. In tabular form, per province, this is the actual rainfall per province for July 1 to 27. Ito, yung blue color, ito yung mga, kung ano yung mga color dito, in percent norm, nagre-reflect siya dito. Dinetailed lang niya dito sa mapa na to ng ating percent of normal. For the actual temperature for June 2025, ito yung mean temperature anomaly. Pag na yung mga dito sa ating legend, yung mga light pink to red, yun yung mga slightly warmer, mas mainit. Pag naman yung white ay halos normal lang yung temperaturang naranasan sa mga lugar na yon. Then for June, near average mean surface air temperature na na-observe in most parts of the country except sa ibang areas dito sa Mimaropa, ito pa yung mga blue, na nakaranas siya ng slightly cooler temperature. And for the highest temperature, pinakamainit na naitala sa buwan ng June ay 36.6 sa Infanta, Quezon noong July 10. Sa Science Garden naman, within Metro Manila, siya yung nakatanggap ng 32. Malimig na temperatura naman, 15.6 naranasan sa Coron, Palawan at 23.9 degrees sa Science Garden noong July 19. Para naman sa month ng July, for the July 1 to 27, ito yung mean, mapapansin nyo halos puro puti din, slightly warmer than average surface air temperature ay na-observe sa most parts of the country. Meron nga lang dito sa western part, sa may Ilocos region, at southwestern part of Mindanao, slightly cooler. Pinakamataas na temperaturang naitala, 36.6 sa mainit ay 32.8 na naitala sa Science Garden ng July 14, 23.9 sa Science Garden din ng July. Makikita ko lamang dito is mga pictures to nung mga significant impacts mga naranasan ng ating bansa during the period. Dito pinakikita ko yung July 9, wala pa siyang halos LPA pa lang pero na-enhance yung habagat kaya napakarami nating mga pagbaha at mga landslide na naranasan. Kagaya lamang nito, yun na, may mga nasawi pa sa Las Piñas, ito naman sa SLEX, mga pagbaha. Ito, sa Cotabato City, noong July 8, ilang motorsiklo, inanod ng tumaas na level ng Bulatukan River, mga pagbaha pa din sa Cotabato, and then sa Benguet, napakaraming landslide. Maraming mga kalsada yung di madaanan. Sa picture naman na ito, makikita natin, ito yung
Makita nyo, ito yung track niya, ito yung mga kaulapan, mga pag-ulan na binigay niya, halos takip yung buong bansa. Yung impacts niya, bagyong Krising at Habagat nag-combine siya. Maraming baha yung naranasan sa Antique, sa Negros Oriental, Antique, Albay, Antique, Cotabato City. Ito yung mga picture. Yan. Puro halos baha, landslide. Ganun din naman sa Central Luzon naman. Ito naman yung sa bayan namin sa Bulacan. Halos ang dami talagang binaha. Tapos na-suspend din yung mga work. Kita nyo dito sa Memories Wind Chart sa City of Malolos, ang laki ng tubig, sa Cavite. Yan. Ito pa din po, mga pinsala ng bagyo at habagat. Ayon po sa NDRRMC Situational Report number 23, for the combined Southwest Monsoon and Tropical Cyclones Krising, Dante, and Emong, ito po yung kanyang mga combined effects. Makikita natin dito sa red color, for 0 to 20, halos buong bansa ay, buong region ay naapektuhan. May mga preemptive evacuation sila, may mga affected families, almost 1 million, 1.8, mga flooded area sila ay 1,409 na yung flooded area sa Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7, Region 9, Region 12, Caraga, na NCR, and NEAR. Meron din pong mga casualty na itala, may na-report na 2, may mga na-injured, may mga missing. At for the damages houses at saka damage to agriculture, napakaraming pamilya yung naapektuhan sa crops, sa infra, at ito po yung cause of damage to livestock, poultry and fisheries, 508 billion. Then, ito naman yung estimated cost of damage to agriculture, 1.8 billion. Pagdagdag lang po ako ngayon ng konting analysis dito in terms of rainfall amount for the whole of July, as of July 28, meron pong 10 pag-asa station na naka-record ng more than 1,000 mm of rain. Ito nga po yun. Si Iba, Dagupan, Baguio, Abukay, Bataan, Subic, Sangli, Science, DMMC, Bacnotan, BSU Benguet at Matulid. Makikita nyo dito, ito yung total rainfall in terms of millimeter. Ito naman yung normal for July. Ito yung usual na natatanggap nila for the month of July. Kaya nung percent normal, almost ang tataas ng mga yung natanggap nilang ulan. Nagpapakita din po kami ng comparison of severe tropical storm Ondoy na nangyari noong 2009, STY Carina noong 2024, at ni Krising ngayon nga. I-compare lang po itong tatlong bagyo na to. Makikita nyo dito yung blue, si Super Typhoon Carina noong 2024, yung antecedent rain niya ay 217. Bago pa man yung bagyong Karina, nagkaroon na siya ng maraming mga pag-ulan. Meron na siyang 134.5 na maximum rainfall. At for the 6 hours naman, 213.5. Samantalang si Tropical Storm Ondoy or si Ketsanan 2009, ang antecedent rainfall niya 93.8, color red, at 229 ang maximum rain niya in 3 hours. 381.5 naman maximum in 6 hours. Greatest one-day rainfall niya, 455 noong September 26. At 8 hours continuous at intense yung kayang rainfall, more than 15 mm per hour from 8 a.m. to 3 p.m. Torrential naman siya for 7 hours, more than 30 mm. Ito si Severe Tropical Storm Krising, yun nga, si VIPA 2025. For 2 days. Yun, maximum 3 hours niya, 56.6. 112 maximum niya for 6 hours. 285 yung na-record na greatest one day rainfall
continuous more than 15, 5 p.m. to 8 p.m. at 1 hour torrential naman niya more than 30. Ondoy, 7 hours ang continuous torrential niya, 10 hours ang continuous intense ni STY Carina. Both Ondoy, 443 mm, and Carina, 427 mm, reached the cumulative rain hours after 63 hours. Then, yung habagat events naman natin, ito yung mga list ng mga kagaya nito, PS Ondoy 2009, Habagat 2012, 2013, 2018, 2021, 2024, may mga color-coded po siya, kung ano yung color, tapos ito yung petsa niya, kung kailan siya nangyari, September 26, and marami po siya. Ito yung for the 6 hourly rainfall niya, hanggang umabot siya ng 72 hours. Papansin natin si Habagat 2012, siya yung nagtala ng may pinakamaraming ulan. 12. For the notable habagat in the recent year, yung habagat ng 2012, 2013, 2018, 2021, and 2024, yun yung mga most notable enhanced habagat events in recent history. Yung 2012 was caused by Typhoon Haiku, East China, and it was also in 8 days both torrential rain poured over the place. At no namang during Habagat 2013, nung si Tropical Storm Maring ay remained stationary, o enhanced by not one, but tatlong tropical cyclone systems yung nag-enhance nung Habagat 2018, si Henry, Inday, and Josie. Noong 2021 naman, na-enhance si Habagat 2024 due to STY Carina and recent Habagat 2025 na-enhance naman ng Severe Tropical Storm Christine, Dante, and STS Emong. Makikita natin dito sa table, for Habagat 2012 hanggang Habagat 2025, ito, sino ba yung mga naka-enhance sa kanila, yung 3-day period nila, total rain measured in Science Garden, Quezon City. Dito naman, 1,120 ang na-measure naman sa Sangley Point, Cavite. And the rest, si maximum rainfall niya na binigay during this notable habagat. And for the summary, yung pong rainfall natin for June 2025, buong halos bansa ay nakatanggap ni near to above normal rainfall, and the rest, ilang portion lang, extreme portion of northern part of Panay Island ay nakatanggap ng below normal rainfall condition. For the temperature ng June, near average yung naranasan natin sa most parts of the country, except in some areas in Mimaropa, southern part of Samar Pampices, and southwestern part of Mindanao, na nakatanggap naman ng slightly cooler. For July 1 to 27, above normal rainfall condition in most parts of Luzon, near to above naman sa Western Visayas, Western and Central Mindanao, at below to way below normal naman dun sa natitirang bahagi ng bansa. Slightly warmer, may konting mainit hanggang mainit na temperatura yung naranasan sa buong bansa except sa ilang parte ng Ilocos Region, Southern Luzon, and southwestern part of Mindanao na nakaranas naman ng medyo malamig na temperatura. At maraming salamat. Ito po yung aming website. Back to you, Miss Val. For that presentation, Ma'am Remy. And nakita po natin kung gaano ka-crucial ang pagdaan ng mga bagyo sa pagkita natin yung day habagat season ay talaga namang napapa-enhance pa nito yung pag-ulan na nararanasan
zone na area. So, I hope tayo po ay natututo dito at nagkaroon tayo ng ating mga planning para sa mga susunod pang mga taon na mararanasan natin ito. With that, may I call on Mr. Joey H. Figuracion, weather specialist from the Agriculture. Good morning po sa lahat. So, screen. Okay, for my topic po, this is another forecast po, no, sub-seasonal to seasonal or S2S climate forecast po siya. So, mas mahabang forecast bukod dun kanina sa nakita niyong forecast from our forecaster na si Miss Veronica, ito po ay mas mahaba ang time scale. So, ano po ang aking didiscuss? So, mag-intro lang po muna siguro ako dahil may mga participant tayo na hindi parating naka-attend ng ating forum. So, i-discuss muna natin pahapyaw kung ano ang i-discuss po muna natin pahapyaw kung ano sabihin ng S2S forecast at ano po yung mga sources of predictability nito at ano ang ating forecast for the coming 2 weeks. Ay isa po siyang makategorya uri ng climate forecast, no? Iba po ang atake nito. So, ang kanina, medyo deterministic ang approach. Dito po ay tina-time average natin siya sa different time scale like sa itong atake natin ay inalabas around 4 weeks, no? So, weekly ang ating pagbibigay or in weekly manner ang ating pag-forecast. Then, iba rin po kasi kanina deterministic o sinasabi na parang 100 millimeter of rainfall in coming 3 days, something like that. Pero dito po is probabilistic yung approach natin. So ano po yung goal nito is para ma-improve po yung ating forecast skill at yung understanding natin doon sa mga high impact weather events. Sa Pilipinas po, binibigyan natin ng focus ang rainfall. So, ibig sabihin, pag rainfall, ibig sabihin kung may pagdami o pagkonti ng ulan sa atin dahil may kaakibat po na epekto. At yung pagdami at pamumuo ng bagyo, no, sa ating area of responsibility. At ito po kasi yung forecast na ito, S2S prediction, ay nag-feel po siya doon sa gap ng weather prediction na kaninang narinig natin mula sa ating forecaster na about couple of days. At mamaya po ay yung typical natin na forecast na pinapalabas ng 6 months. So, long range po siya. So, itong S2S forecast po is around 2 weeks to 2 months na forecast na ating ilalabas. Now, may mga sources of predictability po ito dahil nga mas malawak na o mas malawig ng ating time scale ay bibigyan natin ng emphasis kung ano mga susunod na mga 2 linggo, ano ang mga makaka-apekto sa atin ng mga climate drivers na nagkakaroon ng natural cause ng fluctuation ng ating klima. Now, isa po dyan ang ating tinitingnan, yung MJO na nabanggit ko or Modern Julian Oscillation. So, kung sa recent evolution po ng MJO, so ito po yung nangyari, no, in the past, no, in the past weeks. So ito pong nakikita po ninyo ay isang index na ginagamit para kung ma-locate or ma-track or ma-monitor ang MJO. So ang MJO po ay nag-move sa eastward, move direction sa global tropics lang po siya. So, ito pong mga areas na nakikita nyo dito ay equatorial po ito regions or global tropics na tinatawag. Tayo po ay nasa phase 4 and 5 which is maritime continent ang Pilipinas. So, kasama po tayo dyan yung Pilipinas sa phase 4 and 5 which is tinatawag natin maritime continent. Now, sa gawing silangan natin, ito po yung Western Pacific, 6 and 7, phase 6 and 7. Ito po phases 6 and 7. So, gawing Ma-America and Africa, ito po yung bahagi ng phases 8 and 1. So, Indian Ocean po ay
2, and 3. So, ang galaw po niya ay eastward. Itong paggalaw po ay eastward. So, kung ang kanyang signal po ay labas nitong circle, ay maibig sabihin malakas po ang kanyang signal. Nakikita niyo po dito ay nasa labas siya ng circle, ibig sabihin malakas ang kanyang signal at may ito po siya noong mga nakarang araw sa atin. Kung inyong napapansin, dito nga rin sa mga observation na ginagamit sa pagkuha ng index na ito, ay nakikita nyo yung blue ay na past weeks ay nakaapekto sa atin yung mas makapal na kaulapan. Ibig sabihin, ang OLR o na proxy sa pagtingin natin ng rainfall sa global tropics ay nakikita natin dito ay nagbo-blue o ibig sabihin mas maraming makakapal na ulap o ang ano niyan, ang ibig sabihin niyan ay mas maraming ulan ang natanggap natin in the past weeks. At dito naman ay medyo technical lang po pero ibig sabihin po nito kung favorable environment yung green at suppressed naman or unfavorable environment for convection or cloud formation, ito po yung nasa kun- may brown, no? Kita niyo po dito na past bababa pa ng or nag-amplify pa or nagkaroon pa ng magandang factor dahil mayroon nakakaapekto sa atin o nakaraang mga linggo sorry ng MJO. Dahil may ano tayo, may MJO pa yung may habagat, then may mga occurrences of the tropical cyclone. So ano po siya parang may contributing factor itong MJO sa pagkakaroon ng mas maraming ulan. Now, kung titingnan natin ang forecast naman ng MJO in the coming 2 weeks ay base sa mga models, no? Dalawang models lang po ay ipapakita ko. But generally, most of the model ay nagpapakita na tutuloy-tuloy siya, nagagalaw sa silangan natin, papunta siya sa Americas and Africa area. Pero bahagya siyang hihina. Itong red ay week 1, ang week 2 po ay yung blue. So, although magkakaroon siya ng coherent signal dito or malakas na signal dito sa bahagi na to pero hina siya ng konti tapos ihina na siya pagdating na at gagalaw siya papuntang Indian Ocean. So ano yung implication po nito pag nandito siya? So kung nandito siya ay ibig sabihin po nasa kabila tayo, ito maritime continent. So ibig sabihin andito yung mas favorable ng convection for convection or cloud formation, tayo po sa maritime continent ay suppress. Ibig sabihin, may factor na mas konti ang ating mga kaulapan marasan. But generally, dahil nga may mga weather system tayo, isa lang po siya sa factor na ating tinitingnan. Now, yun po ang ating forecast na bahagya siya, tuloy-tuloy ang kanyang paggalaw, pero may uncertainty sa kanyang forecast in the coming 2 weeks na magkakaroon nga siya ng mas mahinang signal dito sa may Western o sa Americas and Africa. Now, kung titingnan natin yung forecast, ito na po yung ating mga forecast na inilabas, no? Sa 2 linggo, nagpibigay po tayo ng TC Threat Potential Forecast. Ito po yung forecast na magbibigay sa atin ng idea kung may mabubuo bang bagyo o may matataas bang probability na mabubuo yung bagyo sa mga susunod na linggo. At yung rainfall exceedance din po, titingnan natin kung ano yung mga lugar na magkakaroon matataas na probability at sa different threshold po kung ano yung mga yon. At yung wind forecast po para makita natin kung ano yung mga weather system na makikita natin sa mga susunod na linggo. Now, sa atin pong TC Threat Potential Forecast, ibig sabihin kung ano yung magiging scenario ng ating TC Genesis o pamumuo ng bagyo sa susunod. So, nasa loob pa rin ng ating monitoring domain, although nasa taas na siya, formerly EMONG at yung CROSA na hindi naman pumasok sa ating area of responsibility. So bagamat nasa labas na yan, so may factor pa rin na nagkakaroon pa rin tayo ng habagat itong mga tong weather system na yan. At the same time, meron kita ang model na tuloy-tuloy na vortex dyan o TC light vortex na bumubuo sa northern part ng ating tuloy nga yung ating naranasang habagat. Dito sa Luzon ay likely may epekto pa rin ang pag ganitong senaryo na may mga vortices
of responsibility. Now, sa week 2, nakikita may 2 or TC-like vortex or LPA po yan, no? Na nakikita natin na medyo mayroong strong signal. Na ito po, kita maging bagyo, TSLB 1 at TSLB 2. So, ibig sabihin nito, sa 2 linggo na susunod, ay wala tayo mababa yung chance na may kasunod po ang ating mga naranasang mga bagyo ng nakaraang mga araw. CLB 1, TSLB 2 sa mga magiging sistema natin sa mga susunod na araw. So, review lang for the month of July, ito po yung ating climatological tracks ng bagyo sa ating area of responsibility. So, makikita nyo dito yung may pula, doon yung mas malimit na dinadaanan ng bagyo. So, meron tayong possibility ng recurving track, no? Dito sa northern part ng ating bansa at hindi siya magla-landfall. Mataas yung possibility talaga pag July na nagla-landfall yung bagyo, but more on southern Luzon, no? Meron tayong scenario na recurving and landfalling scenario during the month of July. Pag August po ay ganun din, no? May scenario hindi magla-landfall at yung scenario actually mataas din, no? Landfalling. But makikita niyo po na although mas yan, pero makikita niyo na meron din mga currents na more to the south na maaring may Visayas na rin at Southern Luzon during the month of August. Now, titingnan naman natin ang magiging ulan, no? Mga pag-ulan. Ano yung mga areas na mayroong mga tataas na probability o tsansa na doon sa different threshold na ating sinusundan. Now, sa atin pong forecast dito, mayroon tayong tinitingnan ng mga threshold like more than 50 millimeter, 100 millimeter, more than 150. Kita niyo yung mga mapa, nakikita nyo sa mga threshold na ito, ang areas po na mayroong matataas na na probability na may mga ganitong threshold ng ulan ay nandito po sa western side ng northern at central Luzon. So meron pa rin tayong inaasahan na high impact rainfall during week 1. Nasa week 2, makikita niyo po dito na yung pattern na more to the west ng Luzon, ang ating nakikitang ulan ay hindi na po nakikita natin sa week 2. Makikita niyo na medyo distributed na yung spatial probability ng matataas na rainfall. Like for this map, no, sa more than 50 millimeter ay around nasa bahagi po ng northern at central Luzon, low to moderate to high yung buong Luzon at ang Mindanao. Sa Visayas is low yung ating probability. Now, sa matataas na 100 millimeter up to 200 millimeter na pag-ulan. Now, sa ating wind forecast, makikita niyo po dito sa week 1, nakikita niyo dito na in average ay kung nalilito po kayo, ito pong ang nakikita niyo pong mapa ay yung wind forecast po natin sa upper level. Yung 700 level po is around nasa 3,000 meters from the ground. Ang naman, ang 850 is around 1,500 meters. So titingnan kasi natin kung gaano ka yung depth ng southwest, kasi kung mas deeper ang southwest mo, ang southwesterly, ay mas malakas po ang epekto niyan sa ating bansa. Now, nakikita nyo dito na medyo deep pa ang southwest, yun, no? Most part ng Luzon pa rin ay meron pa rin epekto yun. Tulad yun, nagtutugma yan doon sa ating nakita kanina sa rainfall, which is Luzon. So, ang ating nakikitang may sa habagat pa. Now, sa week 2, makikita nyo po dito na hindi na gaano, no? So, even the upper level ay hindi na gaano ka pronounce yung ating habagat for week 2. Ibig sabihin, maaring dito na lang sa ilang bahagi ng Luzon, more to the north ang ating nakita na may habagat pa rin. Kasi nga, nakita nyo kanina sa week 2, mayroon pa rin mga TCLB dito na napapansin o na may signal pa rin yung mga TCLB2 doon sa
week 2 na ating nakita. Kaya maaaring may factor din yan. Kaya meron pang habagat for week 2. Now, sa Visayas at Mindanao, so generally, po tayong ipabagat for week 2. Now, sa ating pong summary for this forecast or this type of forecast, may mga climate drivers po tayo na tinitingnan. Mayroon pa rin pero ang epekto niya is more suppress yung MJO sa atin. Tapos kanina nabanggit niya na persistent po yung ESO neutral, pero during ESO neutral po ay mas malakas, marami tayong mga pag-ulan din talaga na tayo. So, matataas ang ating rainfall, especially doon sa western side ng ating bansa. So, sa forecast po ng ating ENSO, mayroon tayong ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa. Titingnan po natin yung forecast mamaya po sa next presentation. Now, sa ating TC Formation Outlook, wala po tayong inaasahang bagyo sa susunod na 2 linggo or mababa ang tsansa na magkakaroon ng bagyo pa o kasunod na bagyo ang ating mga nasang bagyo ng mga karaang mga araw. Pero ito pong ating itong ating outlook po ay ina-update po natin ito thrice a week. So, Monday, Wednesday, and Friday. So, i-update po natin yan. Bukas po ulit, meron tayo nito on Friday. Now, pagdating sa outlook ng ating rainfall, nakikita nyo to is more of kung wetter ba or drier than usual ang mga lugar ninyo. So, sa green po, wetter than usual. Sa week 1, yung western side ng northern Luzon. So, the rest po ay drier than usual na ating nakikita. Sa week 2 po, makikita nito dito na yung kanina nakikita nyo yung mataas na probability ng pag-ulan sa Mindanao ay actually wetter than usual po ang ating inasahan sa Mindanao sa week 2. At the rest po ng ating bansa sa week 2 hindi drier than usual ang ating inasahan. But hindi natin pag ganito pong forecast, hindi natin sinasabi na walang ulan na mas konti lang po sa sa usual rin po yan. Now doon sa usual ang ating inasahan. Ito mga produktong po ito ng Pag-asa ay website. So ito po mga QR code, i-screenshot nyo para kung Monday, Wednesday, Friday ay ma-update po kayo. At maraming salamat po. Kung may tanong po kayo, mamaya ating entertain sa ating open forum. Thank you po. Thank you for that presentation, no, Sir Joey. So I hope nakita natin mga pagkakaroon ng habagat o ng epekto ng habagat sa Pilipinas, tungo sa you can type it or put it in the chat box. We have our team para i-consolidate yung inyo po mga katanungan. At mamaya po sa ating open forum, iisa-isahin po natin yan. We have our para po sagutin yung inyo. May kakaroon muna tayo ng 5 minutes presentation mamaya pagkatapos ng ating health break. For some stretching, and we'll see you back at 10:18 by 10.
Hello po. Welcome to 186th Climate Forum. Yan, so balik na po tayo. Pag-stretching tayo with that 5 minutes break. Can we mga mukha ng mga nagbabalik sa ating forum. And without further consultation for the climate outlook from August 25 January 2026 to be given to us by the Weather Services Chief of the Climatology and Agrometeorology Division. May I call on Miss Annalisa S. Solis. Ma'am Ana. Yeah, thank you, Val. Good morning po sa ating lahat. So lahat po nang nandito lalo yung mga kasama natin na nakikinig sa ating Facebook. Hopefully ay tayo na nagdaang mga calamities or mga bagyo and tong
enhance habagat natin. And hopefully ay kami sa inyo na makakatulong po pa rin tayo sa mga susunod na panahon. So, kita na po yung aking presentation. Val, okay po? Yes po, ma'am. Nakikita na po. Okay. So, we'll give you the latest climate outlook that would cover August 2025 to January 2026 na ating outlook. So, we'll give you the ENSO update. May El Nino ba? La Nina? May paparating po ba? Ano yung climate outlook natin for August up to January 2026 and then this summary. So, ito po yung ating minomonitor po na palaging minomonitor natin yung tinatawag nating ENSO or El Nino Southern Oscillation Condition at the Tropical Pacific. So, ito po yung ocean-atmosphere interaction na tinitingnan natin kung meron pong unusual na paglamig o pag-init ng ating temperatura. So, dito po sa kaliwa, yung tinatawag nating temperatura ng ibabaw ng dagat, yung ating oceanic indicator. So, yung kulay yellow up to dark blue, yun po yung ibig sabihin medyo mas umiinit yung temperatura ng ibabaw ng dagat. And then yung light blue to dark blue, yun yung medyo mas lumalamig ang temperatura ng dagat. So, during the last 4 weeks, so yung tinatawag nating equatorial sea surface temperatures were above average in the western and far eastern Pacific. So yung nakikita po nating mga kulay red dyan. So dito po as well as dito po sa po ng medyo malamig pero near average po across the rest of the Pacific Ocean. So a typical ENSO neutral condition ang nakikita natin dito. Ngayon, in terms of atmospheric indicator, ito naman ay pinapakita using the outgoing long wave radiation. So ito po yung radiation that reflects back into space from the surface. So dito tinitingnan kung magkaroon ng mga convective activity, magkaroon ng kaulapan, and therefore nagkakaroon ng mga pag-uulan. So yung kulay blue po, pinapakita dito, yung ibig sabihin negative OLR. So below average OLR, so meaning enhanced convection and precipitation was evident around parts of the Philippines and Indonesia. So yung mga nakikita natin blue shades dito, yan po yung mataas ang convective activity that would reflect yung mga rainfall condition na nararanasan natin dito sa ating bansa sa kasalukuyan. Dito kung titingnan naman po yung region ng sea surface temperature. So ang tinitingnan po natin dito usually ay yung Nino 3.4 region kung nagkakaroon ng lubhang paglamig o hindi pangkaraniwang pag-init ng temperatura between 0.5 to minus 0.5. So yun po yung tinatawag na ENSO neutral condition. So ngayon po yung Nino 3.4 region ay negative 0.2 degrees centigrade. So ibig sabihin po nasa range siya ng ENSO neutral condition pero naandun sa cooling range siya. At kung titingnan naman natin po dito yung subsurface temperature. So ito naman po yung below 300 meters po ng ating karagatan. So ibig sabihin lang dito kung nagkakaroon ng consistent na paglamig o pag-init ng temperatura down to the subsurface dahil ito yung nagbibigay ng consistency or persistence kung magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-init o paglamig. And dito, during the last couple of months, sa makita natin, medyo mainit kaysa karaniwan yung subsurface ng ating temperature sa ilalim ng dagat. Excuse me. And then, nakikita po natin na medyo humihina yung subsurface temperature na pagiging mainit nito. At kung titingnan naman natin, with below average temperature, ito kulay blue, yun nag-i-strengthen po siya based dun po sa recent monitoring natin. Medyo lumalaki yung lawak ng lumalamig ang temperatura even at the subsurface is Central Pacific. And below average subsurface temperature remain persistent in the far eastern Pacific Ocean at depth dito. So ano pong ibig sabihin yan? Merong unusual cooling na posibleng ma-sustain in the next couple of months dahil nakikita po yung persistent cooling at the subsurface dito sa central and far eastern equatorial Pacific, and at the same time meron po ditong warming dito sa west of the Pacific. So nakikita natin yung parang
seesaw pattern yan. So based from that, sa recent condition ng National Predictions, yung tinatawag na probabilistic ENSO forecast released early July. So yung kulay gray shades po yan, ibig sabihin po mataas tsansa ng ENSO neutral condition. Blue, tsansa ng La Nina condition, and then yung kulay red ay tsansa ng El Nino condition forecast. At kung dito makikita naman po dito, may mga line graph din na kulay gray, blue, and red. So ito po yung tinatawag na historical climatological probability na kung saan ito po yung historical record na kung kailan ng tsansa ng El Nino, La Nina, or ENSO neutral condition. At base po dito, higher than climatology forecast for La Nina during the August-September 2025 season to December January-February season. Ano pong ibig sabihin niyan? Titingnan natin, mas bar graph na kulay blue kaysa dun sa line graph na kulay blue, mas mataas kaysa historical climatology kung kailan lagi nangyayari yung pagkakaroon ng La Nina. So, ibig sabihin po, more than 15% ang itinaas dun sa usual na historical na posibleng mangyari itong La Nina from August, September, October up to December, January, February season. So, yung chances po niya na magkaroon ng pagkakaroon ng at least ay weak or short-lived La Nina. Pero napakalayo pa po niyan, very unusual, very uncertain pa po. At nakikita natin is equal likely probability ng pagkakaroon ng La Nina conditions during October, November, December to November, December, January 2026. So ang ibig sabihin po niyan, may possible po na magkaroon ng at least weak or short-lived La Nina condition. So napakalayo pa, kaya hindi pa rin po tayo nagbibigay ng La Nina watch kasi wala pa po sa more than 55% yung probability for now. At in general po, still ENSO neutral condition. At dito po, base po dun sa 24 models po na ipinapalabas galing sa mga different international prediction centers natin, most models favor ENSO neutral condition to prevail through the forecast period 2025-2026. Although there are models po na may nagsasabi na may mga tsansa po na magkaroon ng La Nina condition or weak or short-lived La Nina kung tinatawag from August, September, October to December, January, February. Pero hindi pa rin po nag-a-agree ang lahat ng models. But there are possibilities. So base po dyan sa ENSO alert and warning system ng Pag-asa, ENSO neutral condition is present in the tropical Pacific and are likely to persist until February, March, April 2026. However, so hindi po natin binibigyang walang bahala yung climate models na posibleng magkaroon ng higher than climatology likelihood for La Nina conditions through December, January, February 2026 season. But in general, it's still ENSO neutral condition, possibility po ng La Nina-like condition or weak short-lived La Nina. So ito yung titingnan po natin na imo-monitor kung ito po ay magpo-progress, magpapalabas ang Pag-asa ng La Nina watch kung kinakailangan. But for now, wala pa po. Mataas pa rin ang uncertainty. But there are possibilities. And base po dyan sa latest condition at recent condition and forecast, andito po yung climate outlook natin sa Pag-asa sa Pilipinas in terms of rainfall, temperature, and tropical cyclone. And here are the weather systems that might affect our country that would cover August up to January 2026. So makikita natin, most of them ay rain-bearing weather system. Maraming mga pagmulan na ulan galing dito sa different weather systems natin. Nandiyan ang localized thunderstorm, easterlies, intertropical convergence zone that would act as breeding places ng ating tropical cyclone and low pressure area. Andiyan pa rin po yung ating southwest monsoon. Andito pa rin po tayo sa kasagsagan ng ating habagat. Usually ay July and August ang ating kasagsagan or yung peak ng ating southwest monsoon.
andito rin yung mga possible na mga shear line and frontal systems. And then magkaroon tayo ng transition to northeast monsoon from southwest monsoon by around October to November. And then may mga possibility din po ng formation ng ridge of high pressure area. So ito naman yung hindi nagbibigay ng ating pag-uulan sa atin. So most of them ay makakapagpaulan. Kaya ibig sabihin po ay mag-ingat pa rin po tayo sa mga paparating na maraming ulan sa ating mga lugar. And here's our rainfall forecast for the next 6 months. So dito sa kaliwa, ay ito po yung normal rainfall distribution during the months of August from 1991 to 2020 na kung saan mas marami ang natatanggap kay karaniwan dito sa western section ng ating bansa, particularly sa western section ng Luzon. Ito po yung mga type 1 climate. So typically, marami ang ulan at a normal condition during the month of August. And yung ating forecast rainfall in terms of millimeters of rain, so possible din po yung medyo marami di ang ulan. Hambing natin dito in terms of percent normal. So may mga kulay green, generally near normal rainfall condition, and there are areas na posibleng magkaroon ng above normal rainfall condition, particularly po dito sa may part po ng Luzon area, dito po sa may southern Luzon area, including Bicol area, and also some portions of central Mindanao, Visayas, as well as northern Mindanao and southeastern Mindanao. So ito po yung mga areas na medyo mataas ang ulan kaysa karaniwan. Pero kung titingnan po natin, normally, mas marami ang ulan during this time of the year sa western section ng ating bansa. At in terms of probability, gaano ba kataas ang tsansa na makakaranas tayo ng either near or above normal rainfall conditions during the forecast period? Mas mataas ng tsansa na magkaroon ng above normal rainfall condition dito po sa may parte ng Luzon area, including portions po dito sa may eastern section ng Bicol as well as Visayas area and some portions ng Mindanao. So ibig sabihin po yung mga nasa blue dyan, mas mataas ang tsansa na magkaroon ng above normal rainfall conditions during the forecast period. Pagdating po ng September, so medyo lumiliit yung ulan ng mga areas na naandun sa type 1 climate or yung naiimpluwensyahan ng southwest monsoon. And in terms of forecast rainfall, pagdating po ng September, is still madami, more than 400 to 500 millimeters of rain. Posible pa rin maranasan ng mga areas situated along the western section ng ating bansa. And in terms of percent normal, ay generally near normal rainfall conditions with some patches of above normal rainfall condition. But in terms of probability ng above during September. Normal ang ating ulan magkaroon ka ng above normal rainfall conditions. Pagdating po ng October, so ito po ay nandyan pa transition into northeast monsoon na kung saan yung general portion po ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng mga pag-uulan between 200 to 500 millimeters of rain diyan po sa may parte ng Luzon area. But in terms of forecast rainfall in millimeters, marami po ang ulan na posibleng nasan dito po sa eastern section ng sa eastern Luzon area and portions of southern Luzon and Bicol area of more rain. ng Central Luzon area, including so dyan po sa may parte and the Visayas, mas mataas ang sa abnormal rainfall condition. And in terms of probability, mas mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng above normal rainfall condition. So dito nakikita natin yung possibility na
magkaroon man ng La Nina-like condition or weak La Nina, ito po yung maging epekto ng pag-uulan sa ating bansa given na may chance ng La Nina mga forecast period sa mga susunod na buwan. And ito po yung usually yung pagpasok natin sa amihan season. So, ibig sabihin po kung nakakaranas tayo ng habagat season ngayon, enhanced due to tropical cyclone occurrences, ay possible naman po pagpasok ng ating transition towards amihan season kung may likely condition or possibility ng La Nina, mas mataas po yung tsansa na marami tayong ulan before year ends. Dito po yung nakikita natin based sa recent condition. So, kailangan po ay i-monitor po natin ito completely. And pagdating ng November, so ganun pa rin po, nakikita natin mas mataas na posibleng pagdami ng ulan pagdating ng November. Although ito po ay transition na at naandito na tayo sa amihan season na kung saan generally mas marami po ang ulan na natatanggap ng mga areas situated along the eastern section ng ating bansa. And generally, near to above, so may nakikita pa rin tayong way above normal rainfall conditions and the probability is high dun sa mga areas na mga dark shade blue ang chances na magkaroon ng above normal rainfall condition pagdating ng November. So ito po yung mga landfalling and crossing natin ng mga tropical cyclone as well as yung formation ng ating intertropical convergence zone. Pagdating po ng December, so dyan pa rin po yung kasagsagan natin ng amihan season. So medyo marami po ang ulan kaysa karaniwan ang posibleng maranasan ng mga nasabing lugar na naandun sa blue shades po. Generally near to above normal rainfall condition, particularly dito po sa may parte ng Mimaropa region ay generally above normal rainfall conditions. And the probability is still high, lalong-lalo na po yung mga areas na dark ang shade ng blue, mas mataas ang chances na posibleng makaranas ng above normal rainfall condition during the forecast period in December. And then pagdating po ng January, pagpasok ng 2026, so medyo nakikita po natin ng ating lugar sa eastern section ng Luzon, sa buong Visayas, Mindanao, and also dyan po including Mimaropa region at napakataas po ng chance ng normal rainfall condition during the peak of a season pagpasok po ng January 2026, and these are based sa recent condition as of July 2025. So ibig sabihin po as months or year dates progresses, posible pong updates at makita natin kung ano yung mga posible pong darating na mga kondisyon. Kung ito ay posible magpe-persist na makakaranas tayo ng above normal rainfall condition based dun sa forecast na inibigay. So, mga pag-ingatan as early as now, kung meron po tayong mga possible na early preparatory activities, ditong mga possible na posibleng mangyayari in terms of rainfall condition natin sa mga susunod na buwan. And here's the tabular portion, yung format ng ating mga mapa. So generally, near to above normal rainfall areas na way above normal rainfall condition, particularly dyan po sa may parte ng Mimaropa, including portions ng Metro Manila pagdating ng January, and then some areas in Calabarzon, and most parts of Western Visayas, Negros Island region, Central Visayas, and Zamboanga Peninsula. So yan po yung medyo mas way above normal rainfall condition po, yung posibleng maranasan ng mga pag-uulan sa mga naturang lugar. So yan po yung matama natin mga pinag-iingat, lalong-lalo na rin po yung mga nasa blue shades na yan. And yung mga forecast watershed naman natin sa ating watershed. So dito po sa kanan, ito yung mga mapa. Ito yung mapa na kung saan makikita yung lugar ng ating mga watershed.
normal rainfall conditions, particularly po dito sa may parte ng August sa ating mga watershed areas, ay posibleng makaranas pa rin ng generally near to above normal rainfall conditions. So, dyan po sa October, may mga areas sa ating Lamesa Watershed and Lake Buhi, generally above normal rainfall conditions, as well as pagdating ng December, dyan sa ating Angat Watershed, pagdating ng August and December, still may possibility po na matataas ng mga pag-uulan sa mga naturang watershed, and so also pagdating po ng January, mostly dito sa may Lamesa, Lake Buhi, Lake Lanao in Mindanao, Malinaw Watershed, sa normal rainfall conditions. And sa ating mga rain stations po, so ito naman po yung point-based na forecast natin sa mga rain stations dun sa mga selected dam areas natin. So that would include Ambuklao Dam down to so ito po yung mga Angat, Apunan, Badayan, Binga, Bobok, and the rest ating mga minomonitor na mga dams October near to normal rainfall conditions. So, andyan pa rin po yung mga possible ng mga pag-uulan sa ating mga watershed areas. September, generally, which is generally more than 100% ng kanilang ulan ang pino-forecast natin pagdating ng September. And then October, some patches of below normal rainfall condition but generally near pasok ng October, December, November, December, and January. So most portions ng ating mga watershed ay generally near to above normal rainfall conditions. So may mga above normal rainfall pagdating po ng ating amihan season come November, December, including January 2026. Araw na may ulan at walang ulan. So yung dry day ay less than 1 meter of rain ang posible pong maranasan ng mga lugar na posible mas kokonti ang araw na walang ulan. So, ibig sabihin, mas darker shades po. Mas madami ang araw na may ulan. At this is possible especially during the months of November, December, and January along the eastern section ng ating bansa. Mas marami ang lugar na may maraming ulan na araw kaysa kokonti ang ulan. Whereas in general, mas kokonti ang ulan ng mga areas na nasa light brown shades po at piling lugar lamang yung makikita natin na kokonti ang araw na may ulan. So in generally, during the forecast period, mas marami tayong araw na may ulan na mararanasan. So, doon sa mga forecast values po na ipinakita natin, doon sa mga tabular format natin, so scan nyo lang po itong QR code nito para makuha po natin yung lahat po ng ating rainfall in terms of millimeter, in terms of probability, and in terms of number of dry days, yung mga probinsya natin in tabular format. And this will be readily available mamayang 5 p.m. onwards po sa ating Pag-asa website. So, i-update po natin yun. So, in terms of monthly mean temperature forecast, medyo marami ang kulay pula, pero marami din po mga lugar na slightly below average at near average or slightly above average during the forecast period. So, meaning medyo mainit kayo sa karaniwan, but there are areas na posibleng slightly above average yung ating mean temperature. So, ito po yung maximum temperature on the average. In terms of extreme temperature ranges naman po, that would cover northern Luzon, lowland, mountainous areas of Luzon, Metro Manila, get as low as around 10.8 or 7.8 degrees centigrade during the 2026. Medyo may nakikita tayong mga surge of cold surges. Yan po sa may parte ng mountainous areas of Luzon. Dun sa mga areas sa may parte ng northern Luzon during the forecast period. So, asahan po natin na medyo makakaranas pa rin tayo ng mainit na temperatura as well as
malamig na temperatura, particularly dun sa lowland and mountainous areas of Luzon during the forecast period. So, medyo makakaranas tayo ng malamig na temperatura pagdating ng amihan. So, ngayong habagat, pa, 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 pala, paano ba yan? Papusyaw-pusyaw ba ay yung manaka-naka na medyo mainit or medyo malamig din ang ating temperatura, depende na rin po dun sa rainfall formation natin. Bagyo, around 9 to 7 tropical cyclones are expected during the forecast period. So mga around 9 to 16 pagdating po up to December 2025. So 2 or 3, August 2 to 4, September, October 2 to 4, 2 or 3, November, December 1 or 2, and then January 0 or 1 chances ng ating tropical cyclone occurrences during the forecast period. At based on historical record, medyo mas nakakaranas po talaga tayo ng maraming bagyo pagdating ng July, August, and September. So, yan pa rin po yung ating mga area, mga buwan na posibleng makaranas tayo ng maraming bilang ng bagyo. And in summary, ENSO neutral condition is present in the tropical Pacific, and most climate models suggest higher than climatology likelihood for La Nina condition through December, January, February 2026 season. But still, ENSO neutral conditions are likely to persist until February, March, April 2026. So kung kinakailangan po, whenever necessary at pagkaroon tayo ng La Nina watch kung higher probability ng pagkakaroon at least ng La Nina condition during August, September, October ay magpapalabas po ang pag-asa. Pero for now, still, ENSO neutral condition and uncertainty is still high. Rainfall outlook, August 2025, above normal rainfall conditions in the northern and eastern part ng Luzon, central Visayas, and northeastern and southern parts of Mindanao, and generally near normal rainfall for the rest of the country. Pagdating po ng September 2025, so generally near normal rainfall conditions across the country, although may mga areas po na medyo patches ng above normal rainfall condition in September. And then pagdating po ng October to January 2026 ay near to above normal rainfall conditions across the country. And mataas yung mga probabilities na magkaroon ng way above normal rainfall condition. Ang ibig sabihin po nito ay more than 160% ang posibleng ulan na maranasan pagdating po ng January 2026 in Western Visayas and Zamboanga. So may mga chances po na mataas ang ating ulan during the forecast period that would cover August to January 2026. So slightly warmer than average condition yung ating mga temperature across the country, but still makakaranas tayo ng possible na mga surge of cold temperature during the latter part of the year and during the first part of 2026. Posible po na makaranas tayo ng malalamig na temperatura pagdating ng amihan season. And around 9 to 17 tropical cyclones will likely develop or enter the PAR during the August 2025 to January 2026 period. And asahan po natin yung pong mga bagyong ito ay mostly ay landfalling, crossing tropical cyclone, lalo pagdating po ng September, October, November, December. Yan po yung medyo So for now, may mga nagre-recarb po ng mga bagyo, although may mga possible na mga landfalling ng mga bagyo dyan po sa may parte ng Luzon area at this time of the year. So yun po yung kailangan po nating paghandaan sa mga susunod na panahon. And Pag-asa will continue to monitor ito pong ongoing ENSO condition and updates and advisory shall be issued as appropriate. So asahan po namin kayong muli dun po sa possible na 187th Climate Forum sa August 27, 2025. And good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po, Ma'am Ana, for that presentation. So I hope nakita po ng ating mga kasamahan yung ating outlook in terms of temperature and the tropical. I think bago tayo tumungo doon na sa ating open forum, gusto ko lang po ulit participants natin na Zoom, we have 200
participants. And via Facebook, we have 195 participants na currently nanood, pero I think 20 participants still. Madami tunan, and from this moment na po, ino-open na natin yung the questions na inyo po just raise your hand using our raise hand gesture po dito. Okay po. So, may po Good morning again. Salamat, Val. So, siguro anuin ko lang yung mga tanong natin ng ating mga resource person. So, balikan lang po natin ang mga na-discuss, no? So, ayan, nakikita po ninyo ang ating po na-discuss sa mga nakarang oras ay yung weather update, yung status ng ating dams. Nag-review din po tayo ng ating climate condition last June until July 28. So in the past approximately 2 months, no? S2S forecast at nagkaroon din po tayo ng climate outlook. So mayroon na po kaming mga nakolektang mga tanong mula po rito sa ating Zoom chat at maging sa ating mga social media accounts. At kung ipa-flash ko na lang po siguro yung mga tanong, ano, ah, medyo marami ang ating mga tanong. Okay? Sige. Sagutin na. Share ko na lang po, ano. Unang tanong. Okay. Ang tanong po ng FB, ayaw niya magpakilala, no, sa XYZ. So, tinatanong niya, bakit sa Central Luzon, malakas ang ulan, tas nag-announce kayo ng thunderstorm advisory. Pero ang lakas-lakas ng ulan at hangin, dapat heavy rainfall daw ang pinalabas, hindi thunderstorm advisory kahapon. Pa kami nakakaranas ng hangin na malakas at ulan. Okay? I think kung mayroon po tayo sa room na galing ng NCR FreeRSD, pwede po ninyong sagutin diretso. Pero nag-reach out po ako sa ating mga forecaster na naka-in-charge po sa Central Luzon. Ano? So sabi po niya, dahil may sinusunod po tayong criteria sa pag-raise ng anumang mga warning, like for thunderstorm, may certain criteria po yan. Tapos doon sa heavy rainfall, may criteria din po dyan. Base po sa kanilang sinabi, ay hindi pasok sa criteria ang mga kaulapan na nakikita po dyan sa Central Luzon. At para magtaas po ng heavy rainfall warning. So nakikita po ng mga forecaster na isolated thunderstorm lang po daw yung naranasan dyan o naranasan. So may mga criteria po ang ating mga base din po dahil galing din po ako sa rainfall warning before. Pero ang ito lang po yung nagpapatunay na pag thunderstorm advisory ang notion ay walang ulan, malakas na ulan at walang hangin. Actually po, pag thunderstorm advisory, although ang lawak po ng kanyang nasasakupan ay medyo maaring barangay lang o isang munisipyo, ibig sabihin hindi po siya malawakan. So, mayroon po siyang kaakibat na malalakas na pag-ulan at lakas na hangin. At ang binibigyan diin lang po dito na medyo hindi po malawak ang apektado at hindi po siya induce ng malawak na sistema. So, isa rin po yung stating na natin kung malawak at ang pag-uulan na lugar like buong Central Luzon ay binibigyan na po ng heavy rainfall warning or several munisipyo ang naapektuhan. So, ganun po. So, wag po nating baliwalain yung thunderstorm advisory kasi ito pong thunderstorm advisory ay nagpapakita lamang na
or binibigay po natin itong advisory ng lakas na hangin at lakas ng ulan din po na nakapekto sa lugar. Although po ang ating pong bibigyan din ay may parehas po ang epekto nito, pero ang scope po niya ang ating tinitingnan or yung lawak ng apekto. Kasi po kung may habagat ay actually may mga thunderstorm din. Pero since malawak nga yung kanyang epekto, maaaring heavy rainfall na yung ating ginagamit. Okay? So sana po na naliwanagan si XYZ from FB. Sunod po nating from FD din po, from Ruel Talatad. Good morning. Please differentiate in a simplest sense for layman's language or terms and student between heavy rainfall warning and weather advisory. Thank you and more power. Siguro, ayan, mayroon po, Miss Veronica, maaari pong sagutin mo muna ang weather advisory. Sige ma'am, meron naman ako dito hello po. Good Yes po, Miss Veronica. morning po. So, thank you po sa question po na to. I-share ko lang po, meron po actual difference talaga yung weather advisory and heavy rainfall warning. So, share ko lang po yung PDF namin. Ito po. So, nakikita naman po natin yung screen, no? So, ito po yung mga pinagtabi na natin yung heavy rainfall warning and rainfall advisory. So, sa heavy rainfall warning, 3-hour forecast siya. Sa weather advisory naman, so good for 3 days yung ating weather advisory. Yung heavy rainfall warning is every 3 hours, pwede silang mag-send. And then, level, yung heavy rainfall warning up to provincial level weather advisory. Ang mga ginagamit natin kapag nag-heavy rainfall warning tayo, pwedeng may mga Doppler radar, meron tayong mga ginagamit na mga satellite animation. And sa weather advisory, since it is hindi lang yung ngayong araw ang fino-forecast natin and may mga other days pa, meron din ng so dahil nga mas short term ang fino-forecast ng heavy rainfall warning ay mas mataas yung accuracy niya compared sa weather advisory. And usually, advisory naman ay for decision making sa class and work suspension. May add kay ma'am. Thank you for that Thank you. comprehensive na sagot, Ms. Veronica. Mr. Talatad, no? Sunod po na tanong, pa-flash na lang po siguro. Kasi pag ako ang nag-flash, hindi ko siya na... Sunod from Mr. Kailan po kaya ang habagat? So, kanina po, hindi. Hello po, thank you po ulit sa question. Yung southwest monsoon natin o habagat, usually it can last up to first half ng October. And then, although there are times din naman na as early as September, na-terminate na din po yung habagat. And then, after transition period, papunta sa northeast monsoon season po. Thank you po. And thank you ulit, Ms. Veronica, ang ating forecasting from WD. Ang sunod po na tanong ay from Miss from Louis Besa sa FB pa rin po. Bakit ang lakas ng hangin ngayon parang mas malakas pa sa bagyo? Miss Veronica? Sa mga observation po natin? So possible po siguro may mga there are times din naman na kahit hindi affected ng bagyo, nagkakaroon ng mga malalakas na hangin sa area nila dahil po sa southwest monsoon o habagat. And note lang din po natin po, hindi lang po bagyo yung pwede mag-cause ng mga malalakas na hangin, like yung mga kapag may thunderstorm sa area po natin, nakaka-generate ng mga malalakas na mga gusty ng malalakas din po na hangin. So possible po siguro sa area nila kaya naging malakas yung hangin is possible may thunderstorm na nagfo-form sa area nila. And kung affected din ng habagat ay malalakas din po yung hangin na pwede po nating maranasan. Okay, thank you po.
ano lang po natin, kahit walang weather system na medyo naka-apekto, like itong habagat na na-apekto sa atin in the past, actually, isang cause din po na medyo sa mga aviation, yung thunderstorm, dahil may malakas na hangin yan, ay nagiging cause yan ng delays ng flight kung medyo na overhead yung thunderstorm. Tulad na banggit kanina ni Miss Veronica, na yung thunderstorm nga ay nagbibigay po yan ng gusty condition sa isang lugar. Okay, next question po. Galing po kay Miguel Elento sa FB pa rin. Ang una niyang tanong ay saan po makikita ang 1991 to 2020 rainfall and temperature average for Bulacan or ideally for every municipio daw po. Okay. And the next po ay sunod niya tanong niya ay why is that San Ildefonso Synoptic Station not displayed in panahon? Sir Joey, sagutin ko lang yung una. Sige Minsan po. makikita yung 1991. Wala pa po tayong 1991 to 2020 rainfall and temperature average sa Bulacan dahil kai-establish lang po ng ating Bulacan Synoptic Station. Therefore, hindi pa po tayo nakakakolekta ng maraming record ng ating Bulacan. That's why wala pa po tayo. But then may binibigay po naman kami na yung tinatawag na disaggregated na especially disaggregated po na normal rainfall for the Bulacan area. So yun po yung ginagamit natin sa paggawa ng forecast and monitoring sa Bulacan Station. And then number 2, sino po yung pwedeng Panahon. sa Sa panahon panahon? daw. Panahon na website po natin. Panahon.gov.ph. Oo, kasi kai-establish lang po itong sa hopefully po in the next couple of months ay maisama na rin po yung forecast for San Ildefonso. So for now po kasi ay kai-establish lang po nitong San Ildefonso Synoptic Station natin. Therefore wala pa pong gaanong maraming data ang ating na-establish. That is why napakahalaga po na magkaroon tayo ng mga ganitong synoptic station para ngayon pa lang ay makapag-ipon na tayo, makapag-kolekta na tayo para magkaroon tayo ng mga historical records po sa ating lugar. Thank Thank you. you for the answer, Ma'am Ana. Next na tanong po ay kaling sa FB pa rin, Torpedo CDRMO. Ang tanong niya, ano po ang weather term na ginagamit kapag ibinaba o itinaas ang isang tropical cyclone wind signal level for reporting purposes po? Salamat po. Clarification lang, Miss Veronica, pwede mo masagot? Hello po, good morning po. So, pwede po siguro natin gamitin na nagli-lift or raise ng warning signal for, kunwari, ibaba signal number 1, Lifted, kung ibababa, pwede namang lift or pwedeng raise kapag lowered. itataas. Opo. Yun. Okay, thank you. Tanong ay galing pa rin sa FB. So maraming nanonood sa atin sa FB. Okay, good morning po. I'm curious about the tools and methods Pag-asa uses to make longer range forecast more accurate for the Philippines, especially for our different regions. I'm particularly interested in the tools they use for rainfall and probability forecast. Also, what is the difference between forecast rainfall, percent normal, and probabilistic forecast? Ma'am Ana, pwede pong pasagot. Okay, so yung tinagamit po ng mga tools and methods ng pag-asa for seasonal forecasting ay ang unang-una po ay tinitingnan natin yung ENSO. So siya yung large scale global climate na malaki ang kinalaman sa pagbabago ng ating rainfall variability. So kaya po ang tinitingnan natin una dito is yung kondisyon ng ENSO. Whether kung merong El Nino or La Nina or yung tinatawag na ENSO neutral condition. So base po dyan sa mga tools and methods na ginagawa natin, we are using multi-model ensemble prediction systems at nagkakaroon tayo ng consensus forecast. So ang ibig sabihin ko, multiple models po ang ginagamit natin at gumagamit din tayo ng mga different predictor variables para ma-forecast natin
yung ating ulan at temperature at a longer range. So, tinitingnan natin dito yung mga different models from global prediction models and also nagkakaroon tayo ng consensus forecast ng ating mga forecaster. Ibig sabihin po, hindi lang isa ang nagde-decide kung ano yung dapat na maging forecast natin na ipapalabas. So, nagkakaroon ng consensus based dun sa skill ng forecast, based on climatology. So, tinitingnan natin yung analog method, kung ito ba ay posibleng na mangyari sa mga susunod na panahon, kung ito ay nangyari na rin noong mga nakaraang taon. So, yung mga ganun pong mga expert judgment ay ginagamit natin. So, yun po yung ginagawa natin para makapag-produce tayo ng rainfall forecast and probability forecast. Ngayon, ano yung difference between forecast rainfall, percent normal, and probabilistic? When we think of forecast rainfall, so ito po yung in terms of millimeters of rain. Gaano karaming ulan in terms of millimeter ang posibleng matanggap ng isang lugar. So, deterministic type of forecast yun. And another type ng deterministic type of forecast din is yung tinatawag na percent normal. Ano ang ratio nito? Gaano kalapit o kalayo dun sa karaniwan o normal na nararanasan na ulan dito sa lugar na ito. Ibig sabihin po, iba-iba ang normal rainfall ng isang lugar, dun po natin siya ikunukumpara, kaya nagkakaroon tayo ng forecast in terms of percent normal. And then, yung probabilistic forecast naman po, ito yung tinatawag na gaano ba tayo kataas na ang confidence natin dun sa forecast. Tayo ba ay mataas ang confidence or mataas ang uncertainty ng ating forecast? Ito po yung nagbibigay sa atin ng gaano kataas o kababa ang tsansa para masabi natin na tayo ay magiging confident or maiipakita natin yung uncertainty nung forecast na ibinibigay ng pag-asa. So, yun po yung probabilistic. At usually po, yung probabilistic forecast, ito ang mas makakatulong sa inyo for you to decide kung saan tayo pupunta, ano yung posible nating mararanasan. Kung mataas ang tsansa na ganito, so ibig sabihin, mas mataas ang confidence natin. Pero kung mababa ang tsansa at mababa yung skill ng forecast na ipinapakita, so ibig sabihin, medyo mag-ingat muna tayo sa paggamit ng mga forecast na ito. So, yun po yung itinuturo ng probabilistic forecast. Haba, no? Yun talaga eh. Oh. Hopefully, naliwanagan si ang ating si Michelle, no, sa sagot ni Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Ana. Ang ating pong sunod na tanong ay mula kay Mr. Marlon Vargas. Ano, no? What is the predictive capacity of your weather forecasting system in terms of both the duration of forecast, so number of months, and the geographic specificity, ability to predict rainfall in specific provinces? What technologies are used for? Unahin po natin siguro ang sa forecasting, no? Sa ating mga forecaster. Sino po pwedeng sumagot na Miss Veronica? Opo. So, sa amin po Okay. yes. So, sa weather forecasting section po ay pwede may mga extended weather outlook po natin na nire-release at every Friday ay pwedeng umabot naman po up to 7 days. Salamat po sa sagot. Sa amin naman po, in terms of S2S forecast, so mayroon tayong week 1, week 2. So, 2 weeks po na forecast for bagyo pamumuo ng bagyo or possibility na mabuong bagyo. Tapos, yung ano naman natin, yung kanina na ibigay ni Ma'am Ana na yung long range forecast, which is umaabot po siya ng 6 months na forecast, yung duration po niya. Okay, next question po natin. From Nika Bakira, no? I just want to ask po how are climate outlooks for the Philippines being improved using satellite data to predict typhoons and also impact more accurately? Thank you po. Ma'am Ana, pwede po masagot. So, actually, most of our yung satellite data
ay mas ginagamit natin for monitoring and assessment. And also, yung predict nung bagyo dun sa near real-time forecast. So, yung ating mga satellite data natin mas nagagamit sa near real-time forecasting ng ating weather, dun sa in terms of tropical cyclone forecasting. And in terms of ENSO naman, mas nakikita natin yung gamit ng ating mga satellite data in terms of monitoring and assessment. Kasi syempre, hindi naman natin mapipredict. Yung satellite data is based from real-time and past data. So, ibig sabihin po, when we think of ENSO, yung impacts nito or yung assessment and monitoring, yung ating ibinibigay, not necessarily in order to predict yung possible impact ng El Nino, but to monitor and to assess the impact of ENSO. Thank you. Thank you, Ma'am Ana, for that for answering this question of Miss Nika Bakiran. Next question po ay from Carlo Ladra from Facebook pa rin. Good morning, ma'am, sir. I would like to ask about how does ENSO accurately predicts data and why it only occurs in tropical region? Siguro tawagin ko si Doc Tasio, no, para sagutin itong tanong from Carlo Ladra. Doc Tasio. Okay, maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Joseph Vasconcelio po, mula sa DOST Pag-asa. Maraming salamat, Carlo Ladra from Facebook on your question as regard to how does ENSO accurately predicts data and why it only occurs in tropical region. Okay, napakarami pong layers na itong question na ito, ano. Pero basically, the El Nino Southern Oscillation is a naturally occurring climate variability. So meaning to say, sa katagalan ng panahon, dahil naturally occurring variability siya, so it accurately depicts yung nangyayari sa ating klima at ginagamit natin ito predict ng ating climate variability, particularly in the regions along the tropics, kasama na po ang Pilipinas. Kaya binanggit din ni Ms. Ana kanina na kadalasan sa mga climate drivers natin, tinitingnan natin ng ENSO sa mga primary influence sa ating climate. Yun lang. Maraming salamat. Idagdag lang natin So, El Nino, La Nina, ENSO, nangyayari lang po dyan sa tropical Pacific region. So, kapag meron pong mga ibang bodies of water, gaya dyan sa Indian Ocean, so iba din po yung tinatawag doon, yung Indian Ocean Dipole. So, kapag nandun naman sa Atlantic, yung Atlantic Meridional Oscillation. So, ibig sabihin po, iba't ibang parte ng ating karagatan ay nagbibigay ng global variability sa ating climate. At isa po, yung dominant po kasi dito sa atin na nagpapa-impluwensya sa ating klima ay yung Pacific Ocean na kung saan merong ENSO. That is why, yun po ang minomonitor ng Pag-asa. Ayun. Thank you. Okay, maraming salamat po sa iyong mga kasagutan, Ma'am Ana and Doc Tasio. At ating sunod po na tanong ay from Rainer Adrian Bumangla Pamitan from IFB pa rin. At ang tanong niya po, good morning at thank you DOST Pag-asa for organizing this informative climate forum. Many learners confused storm surges with tsunamis. Can you please enlighten us on the difference between the two in simple terms, including their causes, warning signs, and safety measures? What's the best way to teach this during disaster preparedness lesson? Thank you. Siguro, Dr. Tasha, pwede mo masagot. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, Joey, for that question and also for Mr. Rainier. At basically, ang ating tsunami is a geological hazard while the storm surge is hydrometeorological hazard. So that's the main difference between the two. Geological hazard, hydrometeorological hazard. Kapag sinabi nating tsunami, marami itong possible causes. It could be actually an underwater landslide. So pwedeng halimbawa may movement lamang yun, nagkaroon ng underwater landslide, it could generate tsunami. And also, pwede rin nagkaroon ng tectonic activity in the form of earthquake, isa to dun sa mga causes natin for tsunami.
Ang malaking kaibahan nito dun sa storm surge, ang storm surge is tropical cyclone associated. Meaning to say, kapag mayroong malakas na hangin, nakakaakibat ng ating mga bagyo, nagkakaroon ng storm surge, kaya din ito tinatawag ng hydrometeorological hazards. Ano pa yung pagkakaiba nito? Pagkakaiba din nito depende dun sa lead time. Kapag sinabi nating underwater landslide yung nagiging cause ng tsunami natin, mas maliit yung lead time natin. Kapag naman tectonic, although mas maikli pa rin to, pero mas mahaba yung lead time niya as compared dun sa underwater landslide. Kapag naman sinabi nating storm surge, dahil may bagyo tayo at mas malalakas yung hangin na kasama nung ating bagyo, nagkakaroon tayo ng storm surge. So therefore, yung lead time nung ating storm surge ay kaakibat nung lakas at nung lead time din nung bagyong papasok. So ano pa yung mga ating mga safety measures? But basically, there are different safety measures. What we usually do, what we usually provide sa ating mga kababayan ay dapat manatili tayo nakamonitor sa mga pinakahuling abiso sa ating mga otoridad. Yun lamang, Joey. Salamat. Okay, thank you, Dr. Tasha, for that comprehensive answer for the question of Mr. Rayner. Okay, next question po. Punta natin na yung mga tanong from, kasi puro FB yung mga tanong, Punta natin dun sa Zoom, no? Sa Zoom na question. Mayroon tayo dito nakuha tanong from from Miss Melquiades del Rosario. Ang tanong niya po, good morning, meron bang monitoring team ang DOST Pag-asa to monitor yung mga EWS device na unserviceable dito sa Camarines Norte? And paano ba ito ma-rehabilitate para mapakinabangan? Okay, sa katanungan po, meron tayong representative from engineering, pero siguro sagutin na lang ni Ma'am Ana. Ma'am Ana? Opo, so unang-una po ay kailangan malaman natin sino po ba yung nag-install ng early warning system device dyan sa Camarines Norte. Yan po ba ay in-install ng or ng other partners ng LGU. Kasi usually po, kapag ang Pag-asa ay nag-install po ng early warning system, so yan po ay kinakalibrate natin at minimaintain natin. So, ibig sabihin po, kung siya po ay unserviceable, so paki-check lang po natin kung sino po yung nag-install ng early warning system natin. Yan po ba ay AWS or rain gauge. So, hindi po, kasi naka-generalize lang po early warning system device. So, yun po, i-check lang po natin. And dito naman po, si Pag-asa ay nagre-repair and nagme-maintain naman po tayo ng ating mga early warning system according po sa WMO standard, yung ini-establish na early warning system ni Pag-asa. And kung gusto niyo po na magpa-calibrate ng inyong mga instrument, lalo na mga rain gauge, so ginagawa din po yun ng Pag-asa. So punta lang po kayo sa Pag-asa or communicate po dun sa nearest Pag-asa Regional Services Division. So dyan po sa Maycam Norte, nasa Legazpi po yung ating Regional Services Division, so you can get in touch with them. So yun po, check po muna natin kung sino po yung nag-install ng early warning system at bakit po siya unserviceable up to now. Thank you. Okay. Thank you so much, Ma'am Ana, for answering the question of Melquiades. Ang sunod pong tanong ay from DA Regional Field Office Region 8, no? Ang tanong niya, good morning po. For Eastern Visayas areas po, magkakaroon po ba tayo ng malalakas na mga pag-ulan sa darating na mga bare months? Considering po na may mga probability na magkakaroon tayo ng La Nina. Ma'am Ana? Yes po, kahit po mababa ang probability ng pagkakaroon ng La Nina, matuloy o hindi, mataas po ang posibilidad na magkakaroon po tayo ng maraming ulan dyan sa Eastern Visayas area po, lalong-lalo na po kapag may mga landfalling and crossing na mga bagyo during bare months. Thank you so much, Ma'am Ana. Next question po natin from Snap Alejandro. Galing din sa Zoom, no? Hello po, possible po ba na makapag-extract ng hourly rainfall sa panahon.tv.ph for dam inflow forecast? I think sa HMD, mayroon po bang sa HMD pa na pwedeng sumagot? Hello, yes po. Si Yes. Paulo po ito from HMD. Bale, as of now po, wala pa tayong
ah, graphical pa lang po yung ating rainfall dun sa panahon since um, parang beta testing pa lang po yung features nung sa ECMWF na model. Pero if kailangan nyo po ng forecasting for sa dam, nagbibigay po kami dito sa HMD Flood Forecasting and Warning section ng rainfall forecast po. So, multiple models po yun ang ginagamit namin. Hindi, kasi po yung nasa panahon ngayon ay ECMWF pa lang. So, meron po tayong multi-models na ginagamit para makagawa ng forecast. So, sa SNAP, I think being a dam po ba kayo? Ah, kung tama po ako, being a dam po kayo is nakakapag-provide naman po kami ng rainfall forecast. Okay, thank you. Thank you, Sir Paulo, for your answer. Siguro in the interest of time, magkaano na po tayo ng isang question pa. From Elmer Alos, from Phil Rice. I think mayroon siyang from Phil Rice, meron siyang tanong. May we know how I think impact forecasting po ito, no? Impact-based forecasting project help in the recent typhoon events and widespread flooding. No? What system level improvements do you think are still needed to enhance or maximize the use of and benefit from impact-based forecast? Ma'am, si Ma'am Telma, dito kaya sa room? Andito po si Ma'am Telma. I think wala na, ma'am. Anyone from the impact-based or IBF? So, per sector na. So, May padlock. this is Sa the Liza typhoon Espoliar. siguro. Okay, This Miss is Liza Liza. Espoliar from the weather forecasting section. I think yung advantage po ngayon ng IBF or impact-based forecasting, naka-ano na kasi siya, naka-sectorize na kasi yung ano niya, yung warning niya. So, beneficial talaga siya per sector. Halimbawa, yung sector ng agriculture, yung security, economics. So, ano na po siya, naka-align per sector yung warning. So, very specific na siya. O sectorized na po yung impact ng kumbaga yung parang pagiging clients is per sector na. So yung advantage po ng impact. Ngayon kasi napaka-general po na ating warning with regards to wind and flood and storm surge. Pero pag sa impact base po, per sector na po yung atake po nung impact based forecasting. Salamat po, Miss Liza, sa iyong kasagutan. Idagdag ko lang, Please, ma'am. Sir Joey, kasi ang Please po. tanong ni Sir ay how impact-based help in the recent typhoon events and widespread flooding, kung nakapag-issue ba si Pag-asa ng impact-based typhoon events. So actually, nagpapalabas po ang Pag-asa ng impact-based warning during the heavy rainfall and flood events during the recent typhoon. So ito po ay kumbaga experimental pa lang po, sir, pero for now na po ng impact-based warning ang Pag-asa. So siguro maybe share lang po tayo siguro nung nung isang klase ng impact-based warning. So, experimental pa rin po, not for general public pa rin, but essentially, basically, ay nakapag signal flood. So, nakikita po ba yung shiner ko? Okay. Medyo maliit lang po, Ma'am Ana. Pero, Opo, medyo maliit. Opo. So, ayun. So, basically, nagkakaroon na po tayo ng ganitong sa Regional Services Division in July 25, 2025. So, ito po yung experimental pa lang po na ginagawa natin. But for now, so meron na po tayong ginagawang impact-based warning. So, hopefully, it will become operational soon. Ayun. thank you, Ma'am Ana.
Thank you, Ma'am Ana. Ah, ang atin pong open forum ay atin pong ititigil na dahil nag-ano na po, nag-isip na po tayo. Maraming maraming salamat guys, ng inyong mga katanungan at yung mga hindi po nasagot ay maaari po kayo dito sa ating mga record at sagutin ang inyong mga katanungan. Para po sa aming continuous improvement ng aming forum ay hiningi po namin ang inyong ah, feedback. Dahil po para ma-improve itong aming tinakandak na forum ay maaari po ninyong scan itong aming QR code at sagutan ang aming feedback form. At automatically po mamaya ay pagkatapos niyo po, pag na-send niyo po yan ay automatically mag-send po sa inyo yung may sisend po sa inyo na link kung saan niyo po makikita ang lahat ng mga presentation for this forum at yung inyong attendance po, yung certificate of attendance. Maraming maraming salamat po. Muli, sa susunod po ay aming asahan na dadalo po kayo sa aming forum. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Joey, and of course sa ating resource persons na walang sawang sumasagot sa questions ng ating mga kasamahan. Mga participants via Zoom and Facebook and YouTube naman na nagpadala ng kanilang mga questions. And with that, dahil nga po tayo ay medyo overtime na, I'd like to call on once again Miss Annalisa Solis to give us the closing remarks. Yeah, maraming salamat Miss Val, and muli po ay nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo at paglahok at maging active yung inyong participation dito sa ating 186 Climate Outlook Forum. So ito po ay 186 na pakilig at pagsubaybay, and also yung support po na ibinibigay lalo na kapag para po mas mapaganda pa at ma-improve. So inaas natin Wednesday or third Wednesday of the month. So napaaga lang po ngayon napaaga ba or napa-late? Napa-late tayo dahil usually third Wednesday of the month. And it so happened na nagkataon po talaga na nagkaroon tayo ng mga maraming extreme weather events last week, and also naka-schedule naman po talaga ngayong July 29 itong ating Climate Outlook Forum. So maraming salamat po, and hopefully po ay sa pagdalo nyo dito sa Climate Forum natin ay mas nakakapagbigay kami ng additional na mga impormasyon at mga bagong impormasyon para madagdagan po yung inyong kaalaman, para makatulong po dun sa ating pagiging resilient at maging handa po sa anumang oras ng ating sakuna, lalong-lalo na po when it comes to weather and climate hazard. So asahan po ninyo yung aming patuloy na pag-update, at inaasahan po namin sa inyo na susundin yung mga payo at mga binibigay na mga paghahanda na dapat gawin whenever po nagbibigay ng mga updates ang Pag-asa. At napakahalaga po na inyong subaybayan ang bawat update, lalong-lalo na po kung merong mga heavy rainfall warning, thunderstorm warning, tropical cyclone warning, bukod po dun sa long-term seasonal forecast at mga tropical cyclone threat forecast na ibinibigay ng Pag-asa. So lahat ng pong ito ay readily available at your fingertips sa ating dost.pagasa.gov.ph, yung ating pong bagong panahon.gov.ph, na kung saan posible nyo pong masubaybayan, makita po yung latest update sa ating sama ng panahon at yung magiging taya ng panahon at lagay na panahon sa mga susunod na oras at araw. So gamitin po natin yung lahat ng mga available na impormasyon at makipag-ugnayan lang po sa ating mga Pag-asa Regional Services Division kung saan kayo malapit, para kayo po ay matulungan na maunawaan kung ano ba itong mga forecast, warnings, and advisories na ibinibigay ng Pag-asa. Dahil isa lang po yung pagbibigay ng forecast at babala. So pangalawa po is kailangan maintindihan natin yung mga forecast at warning ng Pag-asa, na kung para sa gayon makapaghanda po tayo at makagawa ng tama at nararapat na aksyon. So yun po yung kahalagahan. Magkakaroon lang po ng halaga yung ating mga forecast, warnings, and advisories ng Pag-asa
at calibrated actions kasi po sa bigay ng pag-asa. So yun po yung gusto naming maiparating at maipaabot sa inyo whenever nagko-conduct po tayo ng mga ganitong IEC at collaboration at partnerships po, mga forums at sa lahat po ng mga updates coming from Pag-asa. And maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Thank you po. So, happy lunch na po siguro tayo sa Maraming salamat po, Ma'am Ana, for that wonderful closing remarks, and I hope again madami pong natutunan yung ating mga kasamahan dito sa nanonood sa ating ngayong Climate Forum. Once again, ito po yung aming feedback form. You can just scan or type in your Google Chrome or any browser po itong link na nandyan, and magdadala po niyan kayo sa aming survey form, and after answering our survey form, marireceive nyo naman po yung link ng inyong certificate of attendance as well as the link sa ating mga presentations. Ayun lamang po, and once again maraming salamat, and this officially ends our 186th Climate Forum. Salamat po sa lahat.